Sa kasalukuyan po, nandito tayo sa Airdrie, Alberta at kahapon ay nanggaling tayo sa British Columbia sa Yoho National Park at sa Banff National Park dito sa Alberta. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasyal dahil medyo off naman natin, 3 days off sabi ko nga, at medyo nagkaroon ng family bonding. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na mapuntahan ng Emerald Lake. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapuntahan yung Natural Bridge, ang iba't ibang pasyalan dito sa Alberta. Nagkaroon tayo ng picnic, kumain tayo sa labas, naglakad-lakad, talagang sinavor, kumbaga ninamnam natin yung nature kahapon, ano? At binigyan pansin din natin syempre na maganda ito sa kalusugan ng tao kahit na once a year man lamang ay makalabas tayo ng province at once a year magkaroon tayo ng pagkakataon na madalaw natin yung ating mga kamag-anak. Today, binigyan natin ng toon yung ating kamag-anak dito sa Airdrie, Alberta dahil sila yung talagang malaki ang naitulong sa amin sa pagpunta dito. No? So, siyempre, bilang kamag-anak natin at bilang namimiss natin sila siyempre na makasama, umattend tayo ng birthday ng ating pinsan at siyempre ng kanilang anniversary no, bilang mag-asawa. No? So yun ating naging activities kahapon. At habang nagdadrive ako kahapon, siyempre, yung iba naman ay nababasa ko rin sa mga comments. At siyempre, kahapon, habang namamasyal, nagbabrowse-browse din ako ng mga comments at tumitingin din ako ng pagkakataon na mabasa yung inyong mga suggestions. Ano? At nakakatuwa dahil parang na-sense nyo siguro na yun nga, nabigyan natin ng pansin yung tanong ng mga kababayan natin na bakit daw hindi na lang tayo lumipat ng Alberta. Total ay, kumbaga, ay napakarami nating vlog o napakarami nating suggestions o kaya naman napakarami nating invitation na makarating ng Alberta, no? Bakit hindi na lang daw ako lumipat o bakit hindi na lang daw doon ako manirahan o dito manirahan sa Alberta? Ang naiisip ko naman doon ay pwede naman talaga kasi may mga kamag-anak tayo dito, may mga kaibigan tayo dito na naninirahan Calgary area. Hindi malayong mangyari na makarating dito talaga. Pero siyempre ang iniisip ko yung mga kapatid ko nasa Saskatchewan, at the same time yung ibang mga pinsan ko, doon na kami rooted kumbaga. Bakit hindi naman Open pa rin naman sa opportunity na gano'n na makarating dito ng Alberta o manirahan dito sa Alberta. Kaya lang, sabi ko nga, medyo rooted na kami na mag-asawa sa Regina, sa Saskatchewan. At tinitingnan na lang natin dito yung napakaraming factor. Siyempre, yung alam natin na kapag sinabing Alberta, medyo mas mahal sila ng kaunti in terms of mortgage. Mas mahal ng kaunti yung ilang mga bilihin, something like that. Nakikukumpara naman sa Saskatchewan ay medyo mas nakakaburan naman kami. So marami pang factor kung bakit mas gusto namin sa kasalukuyan na manirahan dun sa Regina. No? And at the same time, yung isang factor na tinitingnan ko dito ay siyempre pagdating ng panahon na nandito na kami, makakabalik pa kaya ako ng Saskatchewan? May dahilan pa kaya kami na umuwi ng Saskatchewan? No? Parang ganon. So at least pag nandoon kami sa Regina, Saskatchewan ay may dahilan kami na magpunta dito sa Alberta. May dahilan para masyal tulad ng ginawa namin kahapon. Wala kaming ginawa kundi mamasyal at i-enjoy ang nature kahapon. At yun nga, dahilan namin para ma-refresh naman kami. Dahilan namin para maging ma-energize naman kahit papano. Dahilan din para mag-explore sa iba't ibang bahagi ng Canada. So yun yung aming thinking, no? Yun yung dahilan kung bakit sa maraming pagkakataon ay mas ginugusto namin na mag-stay muna doon. So ganun yung aming thinking muna, no? Pero hindi naman close yung suggestion ng ilang mga kababayan natin, ng mga kabag-anak natin na nag-aamuki o nagtatanong o nagsasuggest na manirahan na kami dito sa Alberta, no? At ang isa pa nga na nakita natin kahapon ay yung talagang good news ito sapagkat ipinaglalaban yung mga temporary workers dito sa Alberta at sa iba't ibang bahagi ng Canada ng mga association ng mga employers na siyempre direct na makakaapektuhan kasi by the year 2025 hanggang 2027, 2028 parang ganon, magkakaroon decreasing po yung invitation ng permanent residency. So ibig sabihin kapag decreasing pababa, nangangahulugan na pababa din yung chance nila na makarating o makakuha ng mga tauhan temporary foreign workers na talagang nag-thrive naman o nag-strive at lumiliit din yung chance na makakuha sila ng
temporary foreign workers na talaga nag-i-stay sa kanila. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ipinaglalaban ngayon ng association ng employers dito sa Canada na magkaroon ng pagbabago o repasuhin yung programa na yun ng gobyerno ng Canada. Pero sabi nga natin, yung sinasagawa na yun ng Government of Canada ay upang matugunan yung pangailangan ng syempre ng Canada mismo doon sa tinatawag nating reliability at lawfulness ng tinatawag nating immigration process or system. So, ganon ang nangyayari. So, we just don't know kung ano yung mga susunod pang mga hakbang, pero umasa tayo na magkakaroon ng mga ilang pagbabago in terms of this program. So, hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung ano talaga yung magiging program talaga ng gobyerno ng Canada. So para naman sa mga nag-a-apply dito at gusto makarating dito, hindi pa ito yung end ng lahat na yung pagbabawas ng gobyerno ng Canada sa mga ganitong programa ay essential din naman talaga sa immigration process ng gobyerno ng Canada. So hindi natin alam sa mga susunod na panahon, sabi ko nga, at ang isa sa mga association dito sa Alberta ang talagang medyo tumatanggi doon sa programa na yon na medyo talagang ang laki talagang ibinabawas from 500,000 plus to 300,000 to parang 380, something like that. Medyo daan-daan din yung ikakaltas sa permanent residency. So, ibig sabihin kasi nun kapag binawasan nila yung permanent residency program dito sa kabuuan ng Canada, nangangahulugan din na babawas yung invitation sa mga temporary foreign workers. Naunguna na, sabi ko nga, ang Alberta, no? At balita natin sa mga kamag-anak natin kahapon, habang nakikipag-usap tayo sa kanila, nakikipagkwentuhan, na ganun nga, na napakaraming ilang mga kababayan natin ang medyo umuwi na because of frustrations na hindi sila makakuha ng LMIA dito sa Canada, sa Calgary, Airdrie area at Edmonton area. Medyo may umuwi na daw, nabalitaan nila na ilang Filipino na yung umuwi dahil sa hindi makakuha. Pero iba naman umuwi dahil nakakuha ng LMIA, kaya lang kailangan nilang i-process ito sa Manila, parang ganon. So ganon na yung mga nagiging balita natin ngayon. Ano? So yes, wala pa kaming plano na lumipat dito sa Alberta sa kasalukuyan. Hindi pa namin, wala talaga sa plano namin. Sabi ko nga, ang sarap na mamasyal, masarap tumira dito, pero sa ngayon hindi pa namin naiisip po yung bagay na yan. Ano? So para sa mga kababayan natin na talagang eager pa rin at nais makarating dito, medyo mabawasan ng konti, sabi ko nga, pero hindi naman ito yung dahilan para nang sa ganun ay mag-end yung pangarap ninyo na makarating dito sa Canada at magkaroon kayo ng in the future ay magkaroon ng katagumpayan yung inyong mga pangarap na talagang para sa family ninyo, no? So yun nga yung sagot sa tanong ninyo na kung bakit hindi pa kami lumipat dito. Maraming dahilan kung bakit hindi pa namin ready na iwan ang Regina, ang Saskatchewan. It's because of those factors na binanggit na natin. At pwede rin natin na dahilan yung pagpunta natin dito, kasi pag nandito na tayo, hindi natin alam, although malapit nga, sabi natin, hindi natin alam kung anong mangyari sa mga susunod na panahon. But isa lang gusto nating mangyari muna dito sa Regina, sa Saskatchewan, na pagyamanin muna yung career namin doon. Ako bilang guro, yung asawa ko naman bilang clinic staff. At tungkol naman sa mga napapabalita na talagang medyo nagbabawas, totoong nagbabawas po ang gobyerno ng Canada, but it doesn't mean po na huminto na sila, no? So yung ating mga titignan pa sa mga susunod na araw po, no? Kaya ang good news na lang po doon, ipinaglalaban po kayo ng mga employer o sa association ng mga employers dito sa Canada para ipagpatuloy yung mas malaking bilang ng mga nai-invite ng mga temporary foreign workers para maging permanent resident dito sa Canada. Kasi ang sabi nila na yung mga talented na mga staff na ito, ayaw nilang pauwiin, ayaw nilang kumbaga mawala sa kanila kasi mahirap talaga maghanap ng worker na ayon din naman sa kanila. Kaya so malaki yung chance at sa mga susunod na pagbabago sana. Kaya ang panalangin natin sa mga susunod pa, sana ay madagdagan yung bilang ng mga temporary foreign workers na po pwedeng ma-invite, no? So, yun ang ating pinalangin. Sabi nga ng pinsan ko kahapon, dito na talaga kasi kayo. Hindi nyo na kailangang magbiyahe ng 7 hours para makarating dito. Tingnan, lapit-lapit namin sa mga pasyalan. Sabi ko naman,
Kung tutuusin, talagang napakaganda at malapit lang talaga kayo dito. Pero syempre, unahin natin yung karir muna natin bago pasyal-pasyal. At sabi ko naman, hindi pa mas maganda kung dun muna kami para na sa ganon. May dahilan kami na palaging magpunta rito, palagi every summer o kaya naman Christmas. Kahit na nag-i-snow, pupunta kami dito. At may dahilan para magkaroon tayo ng gathering, may dahilan din para makapag-book ng off, parang gano'n. No? So, napakaraming dahilan. No? So, ilan lang yun sa mga usapan namin kahapon. At mainam nga dahil nakakasama namin uli sila at pinapag-usapan din namin yung kalagayan ng mga foreign workers, temporary foreign workers na nandito na talaga nakakahabag din, nakakaawa din yung mga staff na medyo nauwi na dahil hindi makakuha ng LMIA. So sabi nga natin, pagpatuloy lang natin yung pangarap natin. Nagbawas lang naman po sila, hindi nila tinanggal yung program. Ano? So yan ang ating talagang ipagpanalangin ng matindi para sa mga nangangarap na makarating dito sa Canada. Particularly dito sa Alberta. So yung title po natin na lilipat na kami dito dahil ayon po yun sa comment niyo, hindi po kami lilipat. Pumasya lang po kami at mangyayari pa ito sa mga susunod na panahon. So kung lilipat mo kami dito, i-update ko na lang po kayo, hindi po ba? Sa mga vlog na yan. At napag-uusapan na rin lang natin yung mga bagay na yon. So marami pa tayong mga detalye about different programs na kabilang nga dito sa Alberta. So, yun po muna sa kasalukuyan at magkita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam!